Mahigpit na binabantayan ng Department of Transportation ang sitwasyon sa mga terminal, paliparan at mga pantalan sa harap ng epekto ng bagyong Opong sa bansa. Tiniyak naman ng DOTR ang agarang tulong sa mga pasaherong stranded. Kaugnay niyan, alamin natin ang sitwasyon sa PITX mula kay Bernard Ferrer, live. Angelique, patuloy na minomonitor ng pamunuan ng PITX ang sitwasyon, lalong-lalo na sa mga lugar na apektado ng bagyong Opong, lalo tumabot na sa 31 biyahe ang kanselado ngayong araw. May bagyong Opong, puri hindi natinag si Elizabeth at ang kanyang 15 kasama papuntang Iloilo City. Kwento niya, kanina pa silang madaling araw sa PITX galing Tanza, Cavite. Pagamat maulan ay tuloy pa rin sila sa kanilang biyahe dahil sa dadalawang school events sa Iloilo City. Hinihintay na lamang nilang mag-issue ng ticket para sa kanilang biyahe. Yes, but we are willing to wait until Hindi ko natakot, Mami, may bagyo. Nakakatakot din. But we are just praying. Batay sa impormasyon mula sa PITX, umabot na sa 31 ang kanseladong biyahe patungong Norte, Laguna, Batangas, Quezon, Mindoro, Bicol, Visayas at Mindanao. Most of these are yung mga tawid dagat na papuntang Visayas at Mindanao. Alam naman natin na medyo may kalakasan yung bagyo, kaya naman yung mga trips natin na kinakailangan maglayag or yung sumakay pa sa mga pantalan ay pansamantalang kinansela upang masigurado natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Habang muling nakabiyahe ang papuntang Tabaco City sa Bicol, nagkansela rin ng biyahe ang ilang airline company ngayong Biyernes. Nakapagtala ang Philippine Coast Guard ng 5,845 na stranded na pasahero sa 123 pantalan sa buong bansa. Apektado rin ng masamang panahon ang 110 barko, 53 motor bangka at 2,840 rolling cargos na pansamantalang hindi pinayagang maglayag para sa kaligtasan ng lahat. Prioridad ng DOTR ang seguridad at operasyon ng mga critical infrastructures tulad ng mga paliparan at pantalan. Nakahanda rin ng DOTR na magbigay ng tulong sa mga stranded na pasahero sa mga paliparan at pantalan kabilang ang pamamahagi ng pagkain at inumin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga maapektuhang pasahero sa oras ng aberya tulad ng delayed o kanseladong mga biyahe. Every time po na merong parating na bagyo, meron na pong sistema yung DOTR dyan. Ang PPA nagre-report na po siya kung ano yung mga tamang gawin. So everyday, ganun din ang Coast Guard. Ganun din po ang Marina. So lahat po yan naka-insik. Sarado sa mga motorista ang Baguio Itogon Road sa sitio Goldfield, Barangay Poblacion, Itogon, Benguet dahil sa pagbuhon ng lupa. Ayon sa DPWH, 14 na national road sections sa Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2 at Region 8 ang hindi madadaanan ng anumang uri ng sasakyan. Ang quick response teams ng DPWH ay handa at nakapwesto na rin at binubuo ito ng 3,194 na personnel na may 631 na kagamitan upang tumugon sa epekto ng bagyo. Dagdag pa rito ang 384 na personnel na may 75 kagamitan ang nakadeploy din para sa mas mabilis na clearing operations sa mga apektadong lugar. Angelique, walang stranded na pasahero dito sa PITX sa mga oras na ito. Pero patuloy pa rin na minomonitor ng pamunuan ng PITX yung sitwasyon sa mga lugar nga na apektado ng bagyong Opong. Mula kaninang umaga, nakailang buhos na ng malakas na ulan dito sa bahagi ng Parañaque. Angelique? Okay, meron bang abiso ang PITX sa mga pasahero para hindi na sila pumunta dyan sa PITX, at para hindi nga sila maging stranded dyan? So bago pa man sila umalis ng kanilang mga tahanan, alam na nila na hindi matutuloy o makakansela ang kanilang mga biyahe. Bernard? Tama ka dyan, Angelique. Ang panawagan nga ng pamunuan ng PITX bago pumunta dito sa terminal, maaaring tumawag o mag-check sa kanilang mga social media account dahil ito naman ay updated upang
malaman kung ang kanilang bang biyahe ngayong araw na ito ay kanselado o matutuloy dahil pa rin sa epekto ng bagyong Opong. Angelique? Okay, meron din ba silang sinabi kung kailan yung pinakamaagang ibabalik ang mga biyahe dito sa 31 canceled na biyahe na nabanggit mo? Angelique, yan yung ginagawang monitoring ng PITX. Actually, kaninang umaga, yung tabako going to Bicol region na biyahe, ito ay canceled. Pero dahil nga sa monitoring ng PITX at sa nakita nila na gumaganda ang sitwasyon sa lugar, ito ay inalaw na rin at nag-resume yung biyahe ng bus papuntang Tabaco City dyan sa Bicol. Angelique? Okay, maraming salamat, Bernard Ferrer.